darating na revolusyon ng teknolohiya. Ang AI ay hindi na simpleng kasangkapan. Ito'y kapartner, co-pilot, at puwersang kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Kung mananatili tayong walang ginagawa, magiging manonood lang tayo habang nauuna ang iba. Kaya nandito ang Balitang AI, powered by AI News PH at Voice Master News Network para gawing handa ang bawat Pilipino. Hindi lang ito balitaan, ito ay kilusan para gawing tagapaglikha at lider ang bawat isa sa atin sa bagong panahon. Dalhin ninyo ang mga balitang ito sa inyong tahanan, sa eskwela, sa opisina at sa pamayanan. Habang mas nauunawaan natin ang AI, mas kaya nating hubugin ang direksyon nito para gamitin para sa kabutihan at pag-unlad. Bawat isa sa atin ay may papel na gagampanan. Hindi lang ito balita. Ito ay panawagan. Isang panawagan para magising, matuto, at sumabay sa bagong revolusyon. Kami muli sina Ira at Ivan. Mga AI-generated animated reporters. Hindi kami totoong tao, pero nilikha kami ng AI Voice Master na may pusong dalisay at malinaw na misyon. Maghahatid ng totoo, makabago, at makataong balita, katuwang ang mga AI News Networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Thank you. Tuloy niyo, ma'am. Thank you, thank you. Alam niyo ba kung gaano kahirap gawin yan? At gaano na rin kadali din gawin yan at the same time? I give my heart, my soul, my mission and vision, and my dreams na one day, di ba, makarating yung AI sa bawat Pilipino. Kaya nga AI para sa masa. Kasi kawawa ang ordinaryong Pilipino kapag hindi nila naiintindihan na ang AI lang ang magiging way nila para makasabay o makapantay man lang sa mga taong nasa taas. Okay? And through Ira and Ivan, alam niyo, naghihintay ako may mang-bash. Yung ano ba yan, AI, wala. Wala! Ang laging sagot, ang cute nila, ang galing, nakakatuwa. Nagets nyo? Natuwa ba kayo? It's the same feeling na mararamdaman din ng mga nanonood. Eh kung ginawa kong tao yan, mababadtrip kayo. Maniwala kayo sa akin. Kung ginawa kong mukha ko yan, ay goodbye. Isang ano pa lang, episode, wala na ako the next week. So yun yung gusto kong sabihin sa inyo. And my creativity and your creativity, pwede nyo nang gawin kasi anything that you think, anything that you can imagine, pwede nang gawin ngayon. Na hindi nyo na kailangan ng mga services ng mga taong pasaway at mga mukhang pera. Maniwala kayo sa akin. Matagal ko na itong gustong mangyari. Yung mawala yung mga taong ayoko makatrabaho. Totoo yun. Lalong-lalo na yung mga taong tinulungan mo na, tinabla ka pa. Diba? Kasi gusto nilang higitan ka. Okay lang yun, ma-inspire sila. Pero walang siraan. Gano'n. Anyway, ayan, diba? Palakpakan mo natin, Sir Dito Amparo, Sir Alan Aguilibe, and also Sir Kiko Flores. Dahil sa kanila naging, kumbaga, realidad itong napaka-imposible. Kahit, sabihin ko sa inyo, kahit ABS-CBN, GMA, hindi na gagawin yan. Bakit? Napaso na sila eh. Tama? Napaso na si GMA. Hindi na nila ulitin yan. Hindi na nila maglalabas ng AI. Ba't tayo naglakas na loob? Kasi naniniwala ako at naniwala din kayo. Ngayon, kung ito nasa atin na yung kapangyarihan na yan, anong next move natin? Sa bawat mga branches of chapter natin, mga stations natin. Ayan.
So, balitang AI, the future of news delivery. Mas magaling pa nga sila sa mga batang broadcaster, napansin nyo, yung delivery nila, parang totoo. Tama ba? Hindi ko ini-record ha. Yung data sets ko lang na tinatawag, yung data ko, yung nagdi-deliver. Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Ivan, ang inyong reporter. So, I created 30 hours of that recording to master yung delivery na yan. So 30 hours akong nag-record. At pati yung babae, ganun din. Delivery niya, ang tagal namin tinitraining yung AI para lang magtunog tao. Gets? At hindi siya mura, hindi siya madali. Pero kaya nga gawin. Yeah. And also, syempre, thanks to Radyo Pilipinas, I give this credit sa kanila. Kasi nga, kahit gawin ko ito mag-isa, sino manunood? Wala sa network eh. Tama? Oh, at least ngayon, napapanood sa TV, sa radyo. Pinakilala ng state-run Radyo Pilipinas ang mga AI news anchor na sina Ivan at Ira. Layunin ito na palawakin ang gamit ng artificial intelligence o AI sa paghahatid ng balita. Kasabay nito, even in China, because of Philippine News Agency, na-pick up nila. Ang balitang AI. Hello, I'm Gemini at 推出人工智能新闻主播 Ivan Ira 于本月13日 AI Philippines Talks Daily Inquirer, Manila Times, Bulletin. programang ito. Sina Ira at Ivan ay mga AI-generated animated reporters. o si Ira, ang boses ng teknolohiya She's the voice at behind it. mga Pilipino. Ayan. Siya yung nag-boses. Oh, si Shania, one of my best voice talent and assistant. You know, kung ako yung ordinaryong talent, ayokong gawin yan kasi feeling ko, ninanakawan ako. Kasi yung mga ordinaryong voice talent, ayaw nilang ilagay yung boses nila sa AI. Kasi feeling nila, every time na ginagamit yung boses nila, ninanakawan sila ng talent fee. And that's the reality. Sino naman talaga gustong voice talent ang gusto niya ilagay yung boses niya? Again, hindi ko naman sila ini-encourage at hindi naman to para sa kanila. Para to sa mga taong makakapakinig ng mensahe gamit yung boses ko. Because my voice doesn't matter. It's the way it is being used. Either negatively or positively. Wala po akong control kung gamitin sa masama yan. Parang baril, di ba? Gamitin mo pang protekta o pang hold up, nasa sayo yan. Kung sino yung gumagamit. Maniwala kahit sa hindi, nung eleksyon, ito nakakatawa. May commercial, si Manny Pacquiao, ginamit pa naman yung boses ko, hindi man lang nagbayad ng voice talent. Manny Pacquiao, ipoto, ibalik ang bobo sa Senado. Manny Pacquiao, number 15 sa balota. Sa walang iya, AI voice ko ginamit. Yun, mga unethical use na yun. Bakit? Eh, pwede kang gumamit ng voice talent at kung sino mang ahensya nila, mahiya naman yun. Yun yung tinatawag na ethical use of voice or AI. Diba? So, dahil dyan, and I would like to give this credit and syempre, inihahandog ko ang award na to sa Radyo Pilipinas, especially sa kay Sir Dindo. Sir Dindo, we were awarded as the Asia's most innovative AI program on radio and Spotify by the Asia's Pinnacle Awards 2025. This November 21. Palakpakan natin, syempre. Wala pa tayong ilang buwan, kinilala na agad. And there's a lot of awards coming in. Nagulat din ako kasi na-appreciate nila itong ginagawa natin. By the way, this is a volunteer work po, ha? I'm spending, mahal po ang ginagastos ko dito. Every program, maniwala kayo. Buong opisina ko gumagana para lang sa isang show, sa isang episode. But then again, hindi ko yun
iniisip kasi naniniwala ko, using my voice and using AI, mas marami pa tayong tao at mga Pilipinong mababago ang buhay. Tama po ba? Okay. Thank you. So, sobrang nakaka-proud, no? And sana lahat tayo, ganun tayo mag-isip at ganun din natin ibinibigay ang puso't isipan at kaluluwa natin sa mga ginagawa natin. Kasi if you love what you're doing, you'll never get wrong. Naniwala kayo. And for the past 30 years of my life, wala po akong hiningi na kapalit maliban sa marinig yung boses ko para makatulong sa ibang tao. Because I always believe my voice is a gift from God and it's how I use it, that's my gift back to God. Amen? And ito, panoorin ito. Kapuso, isa rin ba kayo sa mga nakararanas ng Last Song Syndrome o LSS sa mga campaign jingles? Ang iba gumagamit ng mga sikat na kanta pero dapat ipagpaalam yan. Kaya pwedeng gumawa na lamang gamit ang AI. Panoorin kung paano sa pagtutok ni JP Soriano. Dismayado ang OPM rapper na si Omar B nang gamitin ng isang kandidato ang hit song niyang KNB sa isa nitong aktibidad ng walang paalam. Walang makakapatid, tunay habang buhay magkakapatid. Sumubok at nasutok sa buwan, tuloy lang pinapagod magsagbuhan. Halos 80% ng kanyang lyrics ay ginamit at idinagdag lang ang pangalan ng kandidato. Siyempre, yung ibang tao, maliligaw ang akala nila, nasa isip nila na ako o kami yun, na nagpo-promote kami ng kandidato na yan. So yeah, mali, paki-shutdown lang, paki-take down. Kahit noon pa man, marami na raw talagang nagpapalapat ng campaign jingle sa mga sikat na kanta. Pero ayon kay voice master at musician na si Pocholo Gonzales, pwede namang magpagawa ng original, lalo pat kailangan ng permiso bago magamit bilang isang copyrighted music. Mas madali pa nga raw dahil pwedeng magpatulong sa artificial intelligence o yung AI, bagamat kailangan pa rin ang ideya mo. Dati ako pa nagko-compose, ako rin nag-arrange. Ngayon, idea ko na lang, ibibigay ko na lang sa AI yung prompts ko, tapos kung ano yung gusto kong boses, kung anong gusto kong tono. Madali siyang nakabuo ng sample. Kung kunwari ako ang tatakbo, ganito kung ang target na botante may edad ng Pilipino. Nirecord muna niya ang boses na gagayahin ng AI. JP Soriano sa Senado, pagkaibigan, pakinggan mo ang sigaw. Sagot ko ang asenso nyo sa buhay, totoo at wagas ang pangako. Para may connect sa mga lolo at lola, cha-cha ang tunog ng kanta. JP Soriano sa Senado, kaibigan, pakinggan mo ang sigaw. Sagot ko ang asenso nyo sa buhay, totoo at wagas ang pangako. Boses ko yan. Kung millennials at Gen Z naman, pwedeng gamitan ng plataforma tungkol sa tuition fee at trabaho sa mga kabataan. Basta yung version naman ng pambata. Kasi tingnan natin siya. Pero kung gusto talaga ng sikat para may record, ayon sa PhilSCAP, kailangan munang kumuha ng modification at adaptation license sa kanila. Yan ay para baguhin ng kaunti at daragdagan ng pangalan at ilang salita. Isang beses lang itong pwedeng gamitin. Ibang usapan pa raw kung paulit-ulit itong gagamitin sa kampanya at sa iba't ibang platforms. Now, if you're also going to record that version of the song, meaning you're going to reproduce it in a digital file, you're going to have somebody else perform it on the record, kailangan nyo ng another type of license, which is called a mechanical reproduction license. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Okay. So, diba? Take note. Ito ha. Ito. Share ko lang yung kasi yung secret. Ang dami kong ginawa nung elections. Siguro mga 300 jingle. O 80% walang bayad. Pero okay lang. 20% bayad. Pawi agad, diba? Kaya point ko dito. Okay. Ito. Real talk lang ha. Maging real talk lang.
Alam niyo itong PhilSCAP? PhilSCAP. Yan yung mga nanguhuli na mga nagpapatugtog ka lang ng music mo sa tindahan mo, magbabayad ka pa. Tapos kahit radio, hinahabol nila. Nakakatawa, di ba? Sinong may kaibigan sa PhilSCAP dito? Oh. Pero may narinig ako, tawag sa kanila, PhilScam. Ano ba naman, di ba? Pero I understand saan nanggagaling yung mga to. Pero hindi naman talaga nakapupunta sa artist yung binabayad. Kasi mga in-store audio, music, kailangan nila magbayad. Sa mga restaurants, sa mga stores. And because of AI, naging, kapag na-democratize na yung pag-create ng music. Hindi lang ito exclusive lang sa mga musician, sa mga arranger, o sa mga kung sino man ang nasa music industry. Kasi ako musician ako, I have done so many music, trust me. I have done so much songs. Ang hirap at ang mahal. Ang isang kanta, inaabot ng 3 buwan, isang kanta. O ngayon, yung isang buwan mo na sana, marami ka pa nagawa, kung AI gagamitin mo, o di mas madali. Like sa mga shows nyo, kung may mga radio show kayo, mamaya paparinig ko sa inyo yung jingle, kahit yung kay Sir Kiko, ako gumawa. Sabi ko, lahat ng Radyo Pilipinas, ako na gumawa. Walang problema doon. Libre lang. Pinapalakpakan yung libre, di ba? O ito yung pinakagustong-gusto kong ginawa at nagawa. Nabuhayin ko si Dr. Jose Rizal. Kasi sabi ko sa sarili ko, kasi I'm an historian, writer din po ako. No? Sabi ko, what if makausap ko talaga si Rizal? Paano? And because of AI, it becomes possible. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan. Mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon. Okay. How do you feel about it? By the way, the website, dinown ko na siya. Sobrang mahal kasi pala. Kasi every time may kakausap kay Rizal, 500 pesos po ginagastos ko doon. Kasi data po yun, hindi siya... Akala nyo libre, wala pong libre sa AI, lahat po yan may bayad. Nagkataon lang na mukha siyang madali, pero it's not. It's like parang, uy, ganda ng kotse. Kaya ko rin mag-drive, may kotse ka ba? Wala. But now, ginagawa ko rin ang paraan para maging available siya. It only runs for 6 months. But it cost me a lot. We're talking about 10 million. Okay? But again, nagawa ko siya. Ito pa maganda. Dati, pag gusto natin mag-create ng animation, ng video, sobrang mahal. Kasi ako po ang director ng Dayo sa mundo ng Elementalia. The first 2D, 3D movie sa Philippines. Ako ang nag-bosses dun sa mga characters din. And it cost us 80 million pesos to produce. But because of AI, I created a video using my AI voice and an AI animation that I created myself na sobrang matagal ko na gustong gawin. That it will cost me for just 5 minutes video, it will cost me about 2 million pesos. Now, it's a reality. Tinuruan ako ni nanay ng mga titik bago pa man ako matutong humawak ng panulat. Sa amin, ang edukasyon ay parang relihiyon. Hindi pwedeng mawala sa araw-araw. Sa Ateneo, itinuro ng mga Jesuita na ang kahusayan ay isang pagpili, hindi regalo. At pinili kong maging mahusay. Pero natutunan ko rin, hindi sapat ang perpektong grado. Ang mga Dominikano ang nagpaunawa sa akin yan. Sa lipunang iyon, una ang Peninsulares, pangalawa ang Mistiso at ang Indio. Wala sa listahan. Nang ikulong nila si nanay dahil ipinagtanggol niya ang aming kasamang magsasaka, doon ko unang nakita na minsan, ang batas ay mukha ng kawalan ng hustisya. Sa Madrid, tinuring nila akong si Jose Mercado, iskolar, hindi bilang alipin, hindi bilang taga-kolonya. Doon ko naramdaman kung gaano kasarap maging malaya.
kahit sa pag-iisip lang. At dito, sa malamig na silid sa Berlin, isinulat ko ang mga salitang gigising sa natutulog na bayan. Bawat pahina ng Noli Me Tangere ay sinadya, hindi aksidente. Binigyan ko ng mukha ang bawat Pilipino, mga karakter na parang kamag-anak, kapitbahay o sarili. Kung hindi dahil sa 300 piso ni Maximo Viola, baka nanatiling ideya lang ang aking revolusyon. Minsan, ang kasaysayan ay nakasandal sa isang pagkakaibigan. Sa karakter na si Simon, nakita ko kung paano nagbabago ang isang idealista kapag natikman ang realidad. At nang maibalik ko ang paningin ni nanay, napatunayan kong kayang makipagsabayan ng isip ng Pilipino. Itinatag ko ang La Liga Filipina, isang kilusang naniniwala sa edukasyon at pagkakaisa bilang sandata. Ngunit hindi ko pa alam noon, may mga isip na hindi kailanman magigising. Dumating sa bawat tahanan ang aking mga nobela, mula Apari hanggang Holo. At sa unang pagkakataon, nakita ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili sa mga pahina ng isang aklat. Sa katauhan ni Crisostomo Ibarra, nakita nila ang kanilang sariling pangarap. Sa Sisa, ang sakripisyo ng bawat inang Pilipina. At sa Maria Clara, ang trahedya ng mga nalulunod sa pagitan ng dalawang mundo. At nang sila'y matakot sa katotohanan ng ipinakita ko, alam kong nagtagumpay ako. Okay. So, very simple animation, but andun lahat, di ba? Imagine, by the way, mag-subscribe pala kayo, Dr. Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, the first Filipino, because this coming December 30, I'm going to launch the first AI movie about Rizal called The First Filipino. So, grabe yung effort nito. At sariling gastos talaga siya. Sa mga kabataang Pilipino, ngayon ay araw ng aking kapanganakan. Ngunit ang tunay na kahulugan nito ay hindi lang upang alalahanin ang nakaraan, kundi upang gisingin kayo, ang kabataan, ang sambayanan, sa katotohanang matagal nang isinisigaw ng aking puso. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Oo, pero paano kung ang kabataan ngayon ay nalulunod sa disinformasyon, sa maling idolo, sa pansariling kasikatan? Kaya ngayon, sa harap ng teknolohiya at pagbabago, ito ang hamon ko sa inyo. Mag-focus sa tama, hindi sa mali. Tumindig sa katotohanan, hindi sa chismis. Gumamit ng talino, hindi ng takot. Huwag ninyong tularan ang politikang nabubuhay sa siraan at drama. Hindi lahat ng sumisigaw ay may prinsipyo. Hindi lahat ng kilala ay dapat tularan. Ang tunay na leader ay tahimik, pero matuwid. Hindi maingay, pero makapangyarihan ang gawa. At sa mga bobong Pilipino, ito ang panahon para magpakatalino kayo. Hindi ito insulto, ito'y panawagan. Panahon na para gisingin ang isip, para hindi kayo laging naloloko ng mga bulaang propeta, mga sinungaling na ginagamit ang Diyos, ang bayan, at ang mahihirap para sa pansariling interes. At kayo namang may kapangyarihan sa teknolohiya. Gamitin ninyo ang AI, Artificial Intelligence, para sa kabutihan, hindi para sa kasamaan. Gamitin ito para magturo, hindi manlinlang. Para magpalaya ng isipan, hindi i-brainwash ang masa. Dahil sa dulo, hindi AI ang sisira sa atin, kundi ang maling paggamit nito ng mga taong walang prinsipyo. Mga kababayan, ako, si Dr. Jose Rizal, at ngayong kaarawan ko, hindi ko hiling ang monumento o palakpakan. Hiling ko ang paggising ng isip, paggising ng puso, at pagbangon ng bayan. Walang tunay na pag-asa kung walang tunay na pagkilos. At ang pagkilos ay nagsisimula sa iyo.
Mga kabataan, pag-asa ng bayan, huwag sayangin ang laban. Ang mundo'y puno ng kasinungalingan. Politika'y laro ng kabundutan. Pero may liwanag kung pipiliin mong tumindig sa katotohanan. Oh, gising ka bataan, huwag kang patulog-tulog. Ang bayani ay hindi lang nasa libro monumento. Gamitin ng talino, puso't tangan, dahil may Rizal sa bawat Pilipino. Wag nang tularan ng mga sinungaling. Walang propaganda na walang halihing. Hindi lahat ng mahiya ay matuwid. Hindi lahat na sikat ay dapat sundin. Mga bumo Pilipino, isingin ang isip. Walang masama sa pagpakatalino. Kaibigan, para di ka na maloko, para di ka na gamitin ng sistema. Paulit-ulit lang tayong alipin. Oh, gising ka bataan, itaas ang boses mo. Sa AI at teknolohiya gumawa ng bago. Hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Pag-ibig sa bayan ang tunay na sandigan. Ako si Dr. Jose Rizal. Hindi ko kailangan ng bulaklak. Ang gusto ko ay kabataang may isip na malaya, may pusong makabayan, at may tapang na tumayo para sa tama kahit mag-isa. Oh, gising ka bataan, ikaw ang liwanag sa dilim ng mundo. Ikaw ang pag-asa, gamitin ng talino. Huwag ang galing, pagbabago ay nagsisimula. Sa'yo. This is done 100% AI, but with human touch and human heart. Sobrang, alam mo yung ginagawa ko yan, nakakaiyak siya. What more pa yung ginagawa ko ngayon sa kasi nakakalimutan na ng kabataan si Rizal. And he should be a symbol ng kabataang Pilipino. Hindi K-pop, hindi Demon Hunter. Okay? Nakakalungkot, pero nandito po tayo ngayon. Gamitin natin yung puso't isipan at pagiging Pilipino natin para ihatid ang tamang mensahe sa pamamagitan ng tool na tinatawag na artificial intelligence. Now, I would like to share to you all the tools na ginamit ko. And later on, bibigyan ko kayo ng access lahat dyan. Okay? Tools of the new journalist. Voice, music, and transcription. So, since I'm also working with 11 Labs, you can use my voice. Ang hindi nyo lang magagawa is to clone your own voice because it will cost you $1,500 per month to clone your voice. Yung kanina, Rizal, AI po yun. Pero grabe, yung emotions, andon, no? Ramdam niyo ba yung boses niya kanina? Even the song. Boses ko yun, pero grabe. Anyway, in music, I use Suno AI. So kung hindi niyo pa alam yun, mamaya malalaman niyo. Jag AI, siya yung parang Heijen, siya yung avatar na tinatawag. Na yung kung anong karakter ang gusto mo, para na siyang taong nagsasalita. Yan yung si Rizal, napansin niyo kanina. Mukha niya, di ba? And that's Jag AI. Instant, yan. AI helps you speak faster, but wisdom helps you speak better. Okay? Pampabilis lang naman ang AI. Pero again, wisdom helps you speak better. So, this is the code you can use. Sige nga. Kunan nyo na lang. Huwag nyo munang i-access. Pwede nyo ring So I'm giving 10
1,000 credits for free. Pwede nyo paglaruan. Kung may oras na tayo, magagawa sana tayo. Picturean nyo na lang po. And mamaya, i-access nyo sa Google para lumabas yung link. And the next one is Jug AI. This is the link for Jug AI. Ang maganda dito, user-friendly siya, ha? Kung gusto nyo pang matuto, may YouTube channel. May mga YouTube university naman how to use it. Mas madali. Kaysa umattend sa mga AI summit na mga scammer. Maraming lumalabas ngayon. Okay? Are you done? So, tools of the new journalist yan. Ito naman, video editing and production. Hey Jen, Veo 3.1. Ito yung pinaka-latest ng Google. So, yung mga video na ginagamit namin, puro Veo 3.1 yun. Kung may oras na sana tayo, kasi hindi naman to for workshop eh, no? Ang goal ko dito is for you to understand why you need to learn and use AI, okay? So pwede ba tayo magkaroon ng mga future training na ako mag-training sa inyo? Gusto nyo ba yun? And we will create mas maganda pa sa ABS-CBN at GMA. By the way, natuto sila sa akin, no? Yung ABS-CBN ngayon, si Jessie Cruzat, nagpaturo. Ngayon, they're using AI generation sa mga videos nila. Si Jessie Cruzat is one of my students. Pinicture niya ako sa tao ko. So nakita niya, pwede pala yan. So hindi na sila kumukuha ng artista, hindi na sila nag-shoot. AI na yung ginagamit nila. Kasi mabilisan yun eh. Wala na silang time mag-shoot, di ba? So CapCut and Filmora is the video editing. Patay na po ang Adobe Premiere. Dahil Premiere napakabagal. Ang CapCut sobrang bilis. You can create, compare mo yung CapCut or Filmora sa Adobe Premiere. Yung 3 oras mo, 30 minutes lang sa CapCut. So we're talking about yung efficiency ng pagtatrabaho. Mas mabilis, mas maganda. XSplit, ito yung ginagamit para siyang anong tawag doon? OBS, no? Kung gumagamit yan ng OBS, XSplit is the paid version naman siya. Pero mas marami itong marami siyang pwedeng gawin kumpara sa OBS. Okay, remember, technology gives you tools, passion gives you power. Yan, di ba? Technology gives you tools, passion gives you power. And I'm giving you power because dapat kapag ikaw ay gumagawa, passionate ka sa ginagawa mo. Just like the way I speak. So this is Filmora. Libre lang siya. Don't you worry. Lahat to libre. Walang ngayon kung gusto nyo magbayad, meron niyang may bayad, pero again, libre naman siya. Kung gusto niya lang ng mas mataas na quality or maraming mga ibang pwedeng gamitin. And the next one is Kling AI. Okay, Kling AI is the video editing siya yung video generation. So lahat po nang nakita yung video, Kling yan. Or yung kay Rizal, Kling. So halimbawa, gusto nyo nang mag-animate. Yung animation kanina, naalala nyo? Kay Rizal. So mag-create ka, mag-generate ka ng picture-to-picture. So siya na yung bahalang gumawa ng in-between. So gagawa siya, instead na ipa-drawing mo yon, siya na mag-isa gagawa. So kung may mga idea kayo, lalo na sa news nyo, o sa mga promotion nyo, sa Facebook page nyo, ito na gamitin nyo, Kling. Sobrang ganda niya. Siya na ang pinakamataas. Mas maganda pa siya sa Veo kasi yung Veo, limit. Kumbaga, iba yung ginagawa niya. May limit pa rin siya. Pero Kling, makikita nyo, marami siyang mga application na pwede nyo gamitin. And Pipit. Pipit is also one of the best. Siya yung CapCut generative AI. So, ito yung mga pwede na kayo gumamit ng mga avatar din. So, basta makikita nyo naman sa link. So, if you want to learn more, i-google nyo na lang.
But again, we can have a training about this. Medyo maganda dito, madali lang siyang gamitin. No? Huwag sabihin, ay, matanda na ako, hindi ko alam yan. Hindi, tamad ka lang, ayaw lang gawin. Naniniwala ako, walang taong hindi natututo. At walang nagsimulang magaling. Nagsimula lang kaya naging magaling. Tama? Okay. Okay, naalala niyo itong commercial na to? I did, kasi paborito ko itong commercial na to. Hindi ako nag-endorse ng, ng Jollibee. Sabi ko, gusto ko maging commercial model ng Jollibee. Pero gusto ko yung batang ako. So gumawa ako ng commercial using the same commercial, but ang ginawa ko, pati music niya binago ko. But I didn't change the lyrics and the tone, no? And tune niya. So yung harmony niya, iisa. Pero ginawa kong makabago. So you will see the present and the past video, yung comparison. So let's watch this. Isang tulog na lang, Jollibee na naman. Ang araw lulubog, bukas mabubusog. Sa Chicken Joy Manok at yung burger bilog. Panlasang Pilipino at home sa Jollibee. Isang tulog na lang, Jollibee na naman. Ang araw lulubog, bukas mabubusog. Sa Chicken Joy Manok at yung mga bilog. Ayaw Sabado, pati na rin Linggo. Tutay ka lang, Jollibee, nandyan ako. Panlasang Pilipino at home sa Jollibee. Yes. Anong gusto kong ipakita dito sa inyo? Na ang luma, kapag ginigyan mo ng bagong tema, maganda pa rin. Sino mga nakaalala nung kantang yan? Nakita ko si Ma'am kumakanta kanina. O alam na, mga ano to? Mga Gen X to. Si Boy Tukisan yan, ginagawa ba yun? So, again, kung may mga gusto na tayong i-recreate o create ng mga dating video, we can do it na. Na hindi na natin kailangan mag-shoot o hindi na natin kailangan ng maraming tao. Nai-imagine nyo, anything na nabi-visualize nyo, nai-envision nyo, posible na ngayon. Wala nang limit mo ngayon. Wala nang magsasabing hindi natin kaya to. Wala nang magsasabi na imposible yan. Gets nyo po ba ako? So binibigyan ko lang kayo ng lakas na loob na huwag na kayong matakot sa AI. Dahil ang AI, hindi po tao yan. Matakot kayo sa mga taong marunong gumamit ng AI at tatanggalan kayo ng trabaho. Gets nyo po ba yung point ko? Parang baril yan eh. Matakot ka sa taong hawak ng baril dahil papatayin ka niya. So, anong pwede mong gamitin? Baril din. O mas malakas na baril. Aralin mo paano pumatay. Para magpatayan kayo. That's the idea of it. Because if you're not ready, you will die. If you don't adapt, you will die. Hindi literally kaya, again, you will not lose your job. You will only lose your job to the people who knows how to use AI. Paulit-ulit namin sasabihin yan sa inyo. Isipin niyo yung advancement ko. Ito totoo niya, kaya kong tanggalan ng trabaho lahat ng advertising agency. Kaya kong tanggalan ng trabaho lahat ng recording studio. Kaya kong tanggalan ng trabaho lahat ng mga animation studio. Pero bakit mo gagawin yun? Gets nyo? Bahala sila. Mag-adapt na lang sila kung sino man sila. Dahil ang marami ng recording studio ngayon na nagsara. Dahil hindi na kailangan po ng mga tao, kung sino mang kliyente nila, ng voice talent. Kasi ang binibenta lang naman studio, voice talents. Now, if you're a voice talent, sinasabi ko lagi, i-clone mo na yung boses mo kaysa iba pa mag-clone yan. Kasi if you will not do it, someone will. Gets nyo? Ang tanong, ganda ba boses mo?
Anyway, this is very important. We're talking about ethics now. Ethics in AI journalism. Number one is transparency. Number one yan. Hindi pwedeng hindi. Be transparent. Always disclose AI-generated content to your audience. Honesty builds trust. Oh, anong sabi dun sa balita ng AI? Kami po ay mga AI. Hindi po kami totoong tao, pero gawa po kami ng totoong tao na may magandang hangarin. At ang mga balita ay galing sa totoong sources. Malinaw. Kumbaga, sinasabi mo na yung totoo. Nagiging transparent ka agad. So walang negatibong reaction. Ay, oo, tama nga naman. Ang galing. Ang goal lang naman namin, i-inform kayo about what's happening in an AI world right now. Paano kung walang magsasabi nun? Wala talaga mangyayari. May iiwan tayong lahat. Number 2 is accountability. Verify information before publishing. Don't just generate, validate, and confirm. Dapat confirm nyo muna. Huwag kayong basta-basta, ay, ilang ko, ChatGPT, pagkatiwala. Huwag kayong magtiwala kay ChatGPT. Okay? Magtiwala kayo sa sarili nyong instinct. Kung mali, feeling mo may mali, mali yan. So, hanapan mo ng tama. And aside from that, sinasabi ko, ako yung tao sa likod ng AI. Ako yung ikulong nyo kapag nagkamali yan. Accountable ako dyan. Tama? So, kailangan ng AI, there's someone behind. Hindi pwedeng yung mga faceless pero wala ring someone behind that AI. Delikado po yung faceless. Kasi bakit? Yan yung mga taong ginagamit, ayun yung mga AI, ginagamit yan ng mga manluloko. Okay? Mga scammer. At marami akong kilala. Ngayon, mga motivational speaker na sila. Mga tinatawag na guru, mga pero fake gurus. Alam niyo na yun, sinasabi ko, yung mga nagsabi, gusto niyo maging maman? Gusto niyo ba maging tulad ko? Ay, good luck sa inyo. Operahan lang. Kung mayaman yan, di na magbebenta yan. Diyos ko dahi, papaniwala kayo doon. Dami na nila na biktima. Maniwala kayo sa akin. Humanity is very important. Lead with empathy. Technology serves people, not the other way around. Okay? Malinaw po, ha? Humanity. And the only human is tayo mismo. You are your AI. You become your AI. You become the most powerful AI. Ako at ikaw. Authentic innovation. Diba? Authentic inspiration, AI. Pochology principle, truth has no algorithm. It lives in your integrity. Tama? Ulitin ko, truth has no algorithm. Walang data ang truth. Hindi mo alam kung totoo, sinungaling yan. Alam nyo naman, ang daming mga sinungaling sa Kongreso, sa Senado. So, anong totoo? Kasi it lives in your integrity. Ngayon, maniniwala pa ba ang baba-baba na ng trust rating nila? Paano natin ibabalik yung trust ng tao? At trabaho natin yun. Pero ang trabaho nila maging totoo, maging tapat, at maging mabuting lingkod bayan. Diba? Sana may congressman dito eh. Marinig nila ang ayaw nilang marinig. Alam niyo bakit ayaw ng politiko ang AI? Madaling mahuli kung magnanakaw sila o hindi. Data yan eh. Saan napupunta yung pera? Gamitan mo ng AI yan, huli ka agad. 80% ninakaw! O, ganun. Sasabihin ni AI, wala namang emotion yan, hindi mo pwedeng i-bribe yan eh. Tama? Data yan eh. Yun yung maganda sa artificial intelligence. Kakampi natin siya. Okay? And humanity in technology. Journalism is still about humans for humans. Pakibasa nga ulit. Journalism is still about humans for... Tama? Kung hindi mo naiintindihan yan, bakit ka nandito? Oh. Kaya nakakalungkot, no, yung iba sa mali ginagamit. Technology must serve compassion, not convenience. The stories we tell shapes lives, communities, and nations. Kagagaling ko lang po ng Bangkok. Gumagawa ako ng mga video habang naglalakad ako sa, nahiyang-hiya ako sa Pilipinas.
Diyos ko, sabi ko doon, tapos, sabi ko, sa Pilipinas, mas mahalaga sa sasakyan kaysa sa tao. Punta ka ng EDSA, ang liit-liit na daanan ng tao, lalo na dyan sa may Ortigas, yung may mali-mali doon, gaganon ka pa. Gets nyo? E di yung isang buong daan, ilagibigay nyo sana sa tao. At hayaan mo maglakad yung tao, buong hilera ng ng EDSA. Ba't di nila magawa? Kasi hindi importante yung ordinaryong tao. Sabi nga, anong sabi nun, Sir Dindo? You can only serve the public if the public, you can only serve public interest if the public is interested. Tama ba yan, Sir Dindo? Oo. Kung makapasok kayo dun sa office, sir, sobrang lakas ng dating sa akin nun. You can only serve the public in the interest of the public if the public is interested. Gets, no? Kung hindi interesado ang public sa ginagawa nyo, you're not serving the public interest. Okay? And the most advanced technology is still kindness. Ooh! Ngayon ko lang narinig yan, sabi mo. The most advanced technology is still kindness. Isa sa mga principle ko, I always choose to be kind than to be right. Tama ako lagi, marami ng mali eh. Pero mas pinipili ko maging mabuti kasi alam ko kahit tama ako, mali ako. Magkakamali ako dyan kahit tama ako. Mas pinamabuti ko pang maging mabuti kaysa maging tama. Tama. Gets nyo? Sana ganun din ang mga tao sa gobyerno. Lalo na yung mga politiko. Okay, so soon we will have workshop. Wala na pala akong oras. Time is up, 4 o'clock. So I hope one day magsama-sama pa ulit tayo. So I can create building the AI-enabled newsroom. So dyan yung form teams, create content, present, and reflect. So maganda sana kayo na ang gagawa katulad na nagawa ko. Tama ba? Okay ba yun? Di ba, Sir Dindo? Sir Alan, no? One day, bibisita tayo sa kanila. Para sa mga ganito. Gusto niyo ba yun? Bumisita kami sa inyo? Parang ayaw nyo. Yes or no? Thank you. So, ayan. Look at this, that AI plus human partnership. AI accelerates, human ensure. Research and data analysis, content generation, multilingual translation, real-time transcription. By the way, I am the only one who created almost 10 languages of the Philippines. Mula Cebuano, Kapampangan, Chabacano, Ilonggo, Waray, Ilocano, name it. Meron na tayo sa AI. And I did it myself. Pinapalakpakan ko yun, no? Hindi po siya madali at hindi siya mura. Pero you can use it using 11 Labs. Okay? Through 11 Labs lang po yun, wala nang iba. I'm also working with Speechify, Cartasia, Merv.ai. So lahat po ng AI technology, ako lang ang Pilipino na willing mag-create ng datasets for Filipino market, for Filipino languages. For humans, emotion and empathy, very important. Alam natin yan. Context and nuances, truth and verification, ethical judgment. Yun, doon na tayo papasok bilang tao, yung ethical judgment. Either we will push it or not, di ba? Isang click nyo lang, isang post nyo lang, yun na yun eh. It's all about posting. So AI can tell a story, but only you can make it worth listening to. So with that, sige, yung Vision 2020, my vision in 2030 is to have an AI literacy for every Filipino journalist. And also Filipino people. So through education, I am the founder of AI Education PH, by the way. I am also the founder of AI Negosyo, marami ko, puro AI. And also through innovation, empowering journalists with cutting-edge tools. Every day po every day may bago. Kaya may fear of missing out tayo, FOMO. Pag hindi tayo nag-aral ngayon, huling-huli na talaga tayo. And our goal in 2030, all Filipino journalists become AI literate. Okay, impact, transforming Philippine media landscape. Education isn't about new tools, it's about new truth. So,
if you want to join me with my AI News Network Pilipinas, this is an advocacy. I post a lot of AI things about how can we help our country through media na matuto rin how to and why we need to use AI. So, pwede pong mag-join kayo ngayon. It's a Facebook page. And then you can message me if you're interested. Kasi I'm launching it now with you. Para sa atin itong lahat. Tulong-tulong tayo. At ang maganda dito, libre. Walang bayad. Okay, we're good? And speak not to impress but to influence change. Remember that. Thank you very much, especially to the Presidential Communications Office. Palakpakan po natin ang PCO for championing this innovation. And to every journalist here, let's keep our stories human and our voices true. Technology has no heart. Remember that. Technology has no heart, but you do. Use it wisely and your voice will echo in humanity. With that, God bless everyone and thank you for listening. Maraming salamat, sir. By the way, ma'am, this is the song. Listen to the song. Sa tindahan ni Aling Nena, sasakyan ni Kuya Boy, may narinig na usapan AI daw di ang laruan. Hoy, pamayaman yan, sa akin ang tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o English-Inglesa. Basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. AI para sa masa, para sa sambayanan. AI para sa masa, sa radyo humahatayo. Ito mo ay mahalaga kahit ikaw ay simple tao. AI talks with the voice master, lakas ng bagong sigla. Boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday, nagtanong habang naglalaba, yung AI ba? Pwede rin sa matanda na? Opo naman, Lola. Gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog na matikas sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tuber, lahat pwedeng matuto. Basta huwag kang tatamad-tamad. AI para sa masa, sa radyo humahatayo. Ito mo ay mahalaga kahit ikaw ay simple tao. AI talks with the voice master, lakas ng bagong sigla. Boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Ang AI hindi lang para sa tech expert, kundi para sa tao nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa AI Talks with the Voice Master. AI para sa masa, AI para sa masa, sa radyo humatayo. Ito mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. AI Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla. Boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Boses ng bawat buwan, para sa bagong Pilipinas. Boses ng bawat buwan. Alright, isang malakas na palakpak for Mr. Pocholo. Maraming salamat, sir. We can entertain 2 questions. If the first 2 questions, pwede natin i-entertain. Okay, any? Alright? Okay, first one. Actually, si sir muna lang. Sir, kindly approach the microphone over there. And then si Ma'am Leslie.
good afternoon po. Sir, maraming salamat po sa comprehensive presentation niyo, sir. Truly impressive po Yeah. yung mga accomplishments. Ang question ko lang, sir, meron kasi mga peculiar... Sino kayo, sir? Pakilala mo. Ember po, from PIANCR. PIANCR. Anong name? PIANCR, Ember. Ember. Friends tayo sa Facebook, sir. Ay, oo nga. Ay, matama. Kamusta? Yun pong mga... may mga words kasi at mga proper nouns ang Philippines na medyo hindi po parang hindi Tama yung pronunciation. ng AI yung pronunciation. Okay. Halimbawa, yung common lang po na nakikita natin yung sa Waze. Pag magsasalita po yung Waze, tapos papalikuin ka sa gantong street, diba? Parang iba po yung pagsabi niya dun sa... Kumanan sa kanto, naliligaw ka na. Yung mga ganun, sir, mga Ramon Magsaysay, ganyan. Yung mga ganun, sir, talking about yung AI balita, paano natin, sir, na-procure yung mga ganun? Hindi mo napansin, ang perfect na yun sa akin. Kasi yung ginagamit ng model na tinatawag niya ay 2010 models pa. Kaya mali-mali siya. Think AI like a baby. Na habang lumalaki siya, natututo siya. So the more tumatagal, the more ka nagagalit, the more mo siyang tinuturuan, the more siyang nagiging matalino. But it's faster than human. So gusto nga ng AI, ino-okray mo siya. Parang kung mali ka. Okay, sige, ano po yung tama? At least ang AI nakikinig, ang tao hindi. Matigas ang ulo ng tao, ang AI hindi. Pag kinokorek mo siya, kukorek niya yan. Kahit ako, ginawa ko yan, yung version 3 namin sa 11 Labs, ang daming mali-mali. May pito na lalaki, pito, hindi pito. Paano mo nga i-correct yung pito sa pito? Lalo na Pilipinas, ang dami-dami nating pare-parehas na salita. Siyempre, mali ba ni AI dyan? 10 pa lang ibig sabihin ng salitang yan. But if Chinese can do it, what more mas maganda lingwahe natin. Ang Pilipino, lalo na Tagalog, sila picated. Aba, kada, eka, haila, mananang, o para sa tauwaya. So the more siyang nadidevelop, the more siyang nakakaintindi. Bigyan mo ako ng 1 taon, perfect yan. Kasi bakit? Kasi naiintindihan ng AI kung mali siya o tama. Tama naman yung observation niya, sir. Madaling makakita, lalo na sa pronunciation, AI yan. Pero nakita niyo yung diferensya nung unang AI ni GMA kumpara sa AI natin. Pati pag-deliver ng pagbabalita, mas magaling pa sa mga estudyante ng MASCOM. Totoo. Bakit? Na-train kasi siya ng tama. It's all about training. AI is all about data. AI is all about, ang tawag dyan, machine learning. So the more the machine learns, the more it becomes better. Just like ChatGPT, dati mali-mali, ngayon almost perfect na. What more, yung version, yung ChatGPT 6, pag lumabas na yan, maniwala ka sa hindi, maraming trabaho mawawala. Pero we have to understand na mawawala lang ang trabaho mo kung hindi mo gagamitin to sa advantage mo. Sir, next question, sir, follow-up lang po. Nabanggit niyo po kanina na parang continuous learning yung AI, di ba? Parang nanggagaling sa people din yung input. Yes. Sir, paano natin mape-prevent yung AI as in knowledge na hindi siya magmukhang Wikipedia na anyone can input tapos minsan mali-mali na yung nakalagay dito? May tinatawag tayong annotation sa AI training. May mga company, like ako, I'm working with Micro One. So, even the slightest detail, ina-annotate namin yan to train AI. Na ito, ganito, mali yan, yung ganito, ito yung tama. So, parang yung picture. Yung ang trabaho ng annotator, i-identify niya na ito, kamay, ito relo, ito ilong. Gets mo? So ngayon, pag gumawa na siya, naiintindihan niya na. Minsan magtaka ka, sabihin mo lang Michael Jordan, mukha ni Michael Jordan na agad lalabas. Paano nalaman ng AI yan? Especially now, we're talking about yung yung nano banana ng Google. Sobrang solid yan. Sabihin mo lang,
Kuwari sa picture, tanggalin mo yung 5 tao, tira mo lang kami 2. Magkukulat ka, perfect. Mawala talaga. Pati yung likod niya, ayusin mo. So parang bring us in Paris. Kahit nasa Cubao ka lang, kung nasa Paris na, background. So the more tayo dapat mag-ingat, the more tayo dapat matuto. Kasi ikaw mismo mag-identify kung fake siya o hindi. Di ba mas madali kung tayo mismo nakakaalam kung mali siya o tama siya. O peke siya o totoo siya. Kasi kung ayaw mo sa AI, maluloko ka kasi wala kang alam. Kasi nyo, our goal here is not for you to love AI, but to use AI, to understand AI. Hindi ko sinasabi, mahalin mo AI, hindi yan tao. Mahalin mo yung tao, wag yung AI. Ngayon, protektahan natin yung mga tao para kapag ginagamit na siya sa panloloko ng ibang tao, mapoproteksyon na natin sarili natin at mapoproteksyon na natin yung tao. So it's like gun. We know how to use gun to protect, not to kill or to mang-hold up. Diba? So it's more on the why, not to how. Because how will keep on developing. Parang kotse yan, simula sa, di ba? Paano ba nagsimula ang kotse? Parang aeroplano din or any technology. The difference between other technology compared with AI is not tangible. Hindi siya nahahawakan. So the more and the fastest, ang development sir ng AI, exponential growth yan. Times 2, times 10, times 100, times million, billion, trillion. Hindi katulad ng development ng gamit. Makikita mo, tangible, di ba? Gumaganda, pero hindi katulad ng AI na sobrang bilis. Kasi alien na siya, hindi na natin siya naiintindihan. So, I hope you understand what I'm saying. Kahit ako,